nakatanaw ng isang malaking liwanag sa bayang Malaon nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak ang kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ng tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, at sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem, at nang 12 taon na siya,
Pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, napakapalad po talaga nating mga Pilipino. Dahil sa yaman po ng pananampalataya na natanggap natin, 500 years na nakalilipas, hindi pa ba tayo nagpapasalamat? Kasi nabibigyan po tayo ng pagkakataon na makilala natin ng mas malalim at magkaroon ng debosyon sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya na rin din ang Poong Nazareno. At ngayon naman ay pagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng banal na sanggol, ang Santo Niño. Anong katangian ng ating Panginoong Jesucristo ang pwede nating matutunan, no? Na impluwensyahan tayo nakaugat, no, sa atin itong pananampalataya, pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sana mas tumindi, no? Mas kilala natin ang Panginoong Jesucristo bilang tagatugon ng ating panalangin. Pero mas maganda rin po na meron tayong natututunan, halimbawa sa Poong Nazareno, kung paano ang pagtupad niya ng kalooban ng kanyang ama kahit na humantong ito sa pag-alay ng kanyang buhay. Ang Santo Niño naman, ating Panginoong Jesucristo, ay nakikilala sa mundo ng pagiging isang masunuring bata. Dito po sa ating ebanghelyo, kahit na pagkatapos nitong siping ito, mga 12 years old po ang ating Panginoong Jesucristo, ang sumusunod na niyan ay naging adult na po siya. Pero makikita pa rin natin at talagang mararamdaman natin kung anong pinagdaanan siyempre habang lumalaki ang ating Panginoon, ang batang si Kristo. At dito nga po sa ebanghelyo, pinakita ang kanyang pagiging masunurin. Una-una, sabi dito, naging masunurin siya sa kanyang mga magulang. Pero meron din sinasabi dito sa ating ebanghelyo na nung siya ay nawala at natagpuan nga siya doon sa templo at medyo may laman, no, na parang pinagagalitan siya ng kanyang ina. Sabi, bakit naman ginawa mo ito sa amin, anak? No, nag-aalala kami ng iyong ama. Bakit hindi ka nagsabi sa amin? Kaya nga, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ni Jesus sa kanila, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat nasa bahay ng aking ama? No? Alam niyo po, meron pong dalawang interpretasyon dito tungkol sa bahay ng ama. Siyempre, pagkakaalam natin sa bahay ng ama ay templo, o kaya sa ating konteksto ngayon, simbahan. No? Sa atin po talaga napakahalaga sa ating pananampalataya ang bumibisita po tayo sa simbahan, ang nagsisimba, no, sapagkat doon natin po nararanasan ang presensya ng Diyos, no, sa ating buhay. Pero yung pangalawa na ang ibig sabihin po nito na matatagpuan ako sa tahanan ng aking ama, sa English po ay sinasabi, do you not know that I have to do my Father's business?
No? Ano ibig sabihin nun? Doing the Father's business. O kaya doing the Father's affairs. Yun, yung pagtupad sa kalooban ng Ama, yung pagiging masunuring tao. Mga kapatid, sa atin pong konteksto, itong pagsunod na ito, no? O kaya pagkakaroon ng debosyon sa Santo Niño, o kahit sa Panginoong Hesukristo, maganda po na tinatakbuhan natin siya tuwing tayo po ay nangangailangan. O kaya nakaukit po sa atin ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ang tanda talaga ng maturity ng ating pananampalataya ay kung tayo ay susunod sa kalooban ng Ama. Katulad ng Panginoong Hesukristo na lumaki rin sa piling ng kanyang mga magulang na siyang masunuring bata. At doon nasasanay po marahil ang ating Panginoon na maging masunurin, hindi lang sa kanyang mga magulang, foster parents, kundi lalo na sa Ama, no, na ating Panginoong Diyos, Hari ng langit at lupa. At sa atin, medyo yun din ang malaking problema. Ewan ko po sa inyo kung madali o mahirap ang maging masunurin. No? Pero nakakasanayan natin, napakaganda po talaga. Una, maging masunurin po tayo sa ating mga magulang. No? Dahil, siyempre, una, mas matanda po sila at mas marami na po silang alam. Pero itinadhana rin sa batas na maging magalang tayo at sumunod po tayo sa ating mga magulang dahil ang pananampalataya po ay unang dumaan sa ating mga magulang. Meron silang pananaw kung ano ang tama at kung ano mali at kung ano ang mas nakalulugod po sa Panginoon. Kaya napakaganda po na sa ating paglaki at paglaguri ng ating pananampalataya na sumunod po tayo sa ating mga magulang at higit sa lahat, masumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. At ikalawa, kapag sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos, sumusunod din tayo sa pagtupad ng kanyang plano. Napakaganda po ng plano ng Diyos para sa atin. Pagtanggal ng kasalanan, paghango, no, sa kasalanan at pagkakaroon ng bagong buhay sa Kanya. Pero kaunti yung mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Magandang sumunod tayong lahat. No? Tayong 81% ng mga Catholics dito sa Pilipinas, no, na magpakita ng halimbawa sa ibang bansa na sumunod po sa kalooban ng Ama at makikita po natin yung magandang plano ng Diyos para sa ating bansa at sa buong sanlibutan ay maisa sa katuparan. At last but not the least, maganda rin po na mapagnilayan na si Jesus, nung siya ay bininyagan, lugod na lugod ang Diyos sa kanyang anak. Malulugod din po ang Panginoon sa bawat isa sa atin na tumutupad ng kanyang kalooban. Ito palagay ko ang mensahe sa atin ng Santo Niño. Nagsisimula sa isang bata, bukas ang puso sa Panginoon at handang tupdin ang kanyang kalooban. Kaya tayo po ay magdasal. O Diyos, maraming salamat sa lahat ng mabiyayang pinagkakaloob mo sa amin. Bilang aming Ama, kayo po nagkakaloob sa amin ng maraming bagay. Tulungan niyo po kami na sumunod sa inyong kalooban. Maraming kailangang ituwid sa daigdig na ito. Kailangan tanggalin ang mundo ng kasalanan at mapalitan ang mundo ng grasya. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magsabi ng oo, susunod kami sa inyong kalooban. At hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.